Ngayon, tatalakayin natin ang siyam na pangitain na nararanasan ng mga tao sa bingit ng kamatayan. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay nagiging sanhi ng pagragasa ng mga katanungan. Anong mga sensasyon ang kanilang mararamdaman? Saan sila mapupunta? Nakita ba nila ang liwanag? Magkakaroon ba sila ng kapayapaan? Makakaramdam ba sila ng ginhawa? Ang mga alaala, bagamat masakit, ay nagbibigay din ng suporta. Ang kawalan na nadarama natin sa ating mga kaluluwa ay sumasalamin sa pagmamahal na ating ibinahagi. Ang pag-ibig ay hindi namamatay, ito ay nagbabago lamang ng anyo. Kung nawalan ka ng isang espesyal na tao, maaari mo pa ring maramdaman ang kanilang presensya kapag ipinikit mo ang iyong mga mata at ang pag-iisip sa taong iyon ay maaaring punuin ang iyong puso ng lungkot. Kung nakaramdam ka na ng ganito, para sa iyo ang videong ito. Ngayon, ibubunyag ko ang siyam na pangitain na nasasaksihan ng mga tao habang sila ay umaalis sa mundong ito. Ang batayan ng impormasyong ito ay mula sa banal na kasulatan at mga patotoo mula sa mga individual na nagkaroon ng mga karanasan malapit sa kamatayan. Ang kababalaghang ito ay kilala rin sa tawag na NDE na inilalarawan ang mga taong umabot sa isang estado ng klinikal na kamatayan at pagkatapos ay bumalik sa buhay na may kakayahang ikwento ang kanilang mga karanasan sa sandali ng pagkamatay. Simulan natin sa paglalarawan ng unang pangitain na nararanasan ng mga tao sa pagkamatay, ang pagtatagpo sa mga mahal sa buhay na nauna na sa kanila. Sa mahalagang sandaling ito, kapag huminto na ang paghinga at tumibok na ang puso sa huling pagkakataon, may nangyayaring tunay na pambihira. Sa sandali ng kamatayan, nakikita ng individual ang mga namayapang kamag-anak at kaibigan na naghihintay, nagabayan sila patungo sa liwanag. Binalot sila sa isang kapaligiran ng kapayapaan at kaligayahan. Isipin mo ang iyong mahal sa buhay sa kanilang huling sandali na ipinipikit ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Subalit, sa muling pagbukas ng kanilang mga mata, nasumpungan nila ang kanilang sarili sa isang bagong realidad na nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan, napapalibutan ng mga pamilyar na mukha na nauna ng yumao. Hindi ito isang panaginip o guni-guni. Sila ay tunay na naroon, naghihintay na parang alam nilang ito na ang kanilang oras. Ang lugar ng pagtatagpong ito ay protektado rin ng Diyos, tulad ng ipinahiwatig sa Ecclesiastes na nagsasabing hindi Diyos ng mga patay si Yahweh, kundi ng mga buhay, sapagkat para sa Kanya lahat ay buhay. Pagkatapos, bumabalik ang Espiritu sa Kanyang banal na pinagmulan, kung saan nagtitipon ang mga mahal sa buhay, samantalang ang katawan ay bumabalik sa lupa mula saan ito nanggaling at ang Espiritu ay bumabalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Malinaw na namamalayan ng tao ang mga mahal sa buhay na namatay na bago pa man na naroon upang gabayan sila. Walang takot o pag-iisa, tanging hindi mailarawan na kapayapaan at isang mainit na liwanag na bumabalot sa lahat. Ito ay sinasalamin sa awit 36 na nagpapahayag, sa iyo nagmumula ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag nakikita natin ang liwanag. Bukod dito, may ilang tao na nagulat na sa sandaling nakikita ng namatay ang liwanag. Nakakaranas ang mga naroroon ng natatanging mga sensasyon tulad ng isang matamis at bulaklak na amoy na lumalaganap sa silid. Ang amoy na ito ay parang bulong mula sa kabila, isang tanda ng mga espiritong dumating upang dalhin ang kanilang mahal sa isang lugar ng kapanatagan. Nais kong maglaan ng sandali upang anyayahan kayo na magbahagi sa mga komento. Ang pagkukwento ng iyong mga karanasan tungkol sa mga mahal sa buhay na pumanaw ay maaaring makatulong ng malaki sa iba. Marahil gusto mong ibahagi kung gaano mo namimiss ang taong iyon.
Maraming tao na nanonood ng video na ito ay maaaring dumadaan sa mahirap na panahon dahil sa isang pagkawala at makakahanap sila ng ginhawa sa pagbabasa ng iyong mga karanasan na malaman na hindi sila nag-iisa. Sa pagbabahagi, hindi mo lamang naipapahayag ang iyong sarili, ngunit nag-aalok ka rin ng suporta sa mga naghahanap ng pag-unawa at pagkakaisa sa mga katulad na sandali. Halimbawa, maaari mong ilarawan ang sakit na iyong naramdaman sa pagkawala ng isang mahalagang tao sa iyo. O sabihin kung anong mga hakbang ang iyong ginawa upang malampasan ang pagkawalang iyon. Makakatulong din ito na ibahagi ang mga payo na ibinigay sa iyo ng iba sa mga mahihirap na panahong iyon. Ang iyong komento ay maaaring maging napakahalaga sa marami. Magpatuloy tayo sa paksa. Sinasabi natin na minsan kapag ang isang tao ay namamatay, maaaring maamoy ng mga nasa paligid ang banayad na halimuyak ng mga bulaklak. Ito ay isang sandaling puno ng tensyon at emosyon, isang punto ng pagtatagpo sa pagitan ng makamundong at banal na nag-aanyaya sa atin na magnilay sa kahinaan ng ating pag-iral at kung ano talaga ang mahalaga sa dulo ng landas. Sa mga huling sandali, nawawalan ng timbang ang kayamanan, mga nagawa, at mga pang-araw-araw na alalahanin. Ang tanging bagay na nananatili ay ang pag-ibig, ang hindi nakikitang bigkis na nag-uugnay sa atin sa mga nauna na sa atin sa pag-alis. Sa sandali ng kamatayan, isang mahalagang katotohanan ang ipinahayag na kakaharapin nating lahat. Kahit na ako'y maglakad sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod at iyong pamalo, sila ang nagbibigay ginhawa sa akin. Walang mas makapangyarihan pa kaysa sa pag-ibig na lumalagpas sa kamatayan, isang pag-ibig na walang hangganan o mga hangganan. Sa huli, tayo ay gagabayan patungo sa liwanag ng mga nauna sa atin dahil ang kamatayan ay hindi marka ng katapusan, kundi simula ng isang bagong paglalakbay. Ang ikalawang punto na napapansin ng mga tao sa pagkamatay ay ang sensasyon ng paghihiwalay mula sa kanilang mga material na ari-arian. Isa pang karaniwang persepsyon sa mga nasa bingit ng kamatayan ay ang mga material na pag-aari na dati tila mahalaga ay nawawalan ng kahalagahan. Ito ay positibo dahil pinapayagan nito silang humiwalay sa makamundong bagay at madaling lumagpas. I-visualize ang huling hininga ng isang mahal sa buhay, ang kritikal na sandali kung kailan ang lahat ng pamilyar ay naglalaho sa kawalan. Tulad ng pag-agos ng buhay na parang buhangin sa pagitan ng mga daliri, nawawala ang halaga ng material na mundo. Ang bahay na iyong minahal, ang kotse na iyong inalagaan, ang mga alahas, mga diploma, mga nagawa, lahat ay nawawala sa isang iglap. Wala sa mga ito ang nananatiling may halaga, tila ang paglapit ng kamatayan ay bumabawi sa belo sa isang katotohanang nakalimutan sa ating buhay. Sa mga huling sandali, isang walang humpay na kalinawan ang sumasakop sa isip ng namamatay. Sa mga sandaling iyon, isang malalim na pagmumuni-muni ang nagiging maliwanag. Ang mga ari-arian, kayamanan, at naipong yaman ay mga panandaliang ilusyon lamang na walang bigat sa bingit ng buhay at kamatayan. Sapagkat wala tayong dinala sa mundong ito at tiyak na wala tayong madadala palabas. Ang pag-iisip na ito ay malakas na umaalingaw-ngaw sa sandaling ang tao ay nagtatapon ng lahat ng material na pag-aari. Ang tuluyang paghihiwalay mula sa makamundong mundo ay nangangahulugan ng isang pagpapalaya na nagpapahintulot sa isa na magpatuloy ng walang pabigat patungo sa hindi pa natutuklasan. Ito ay isang sandali ng ganap at malinaw na katotohanan. Lahat ng pinaglaban at lahat ng dating pinag-aalala ay nawawala sa isang iglap. Ang mahalaga ay hindi nakasalalay sa material. Hindi ito ang mansyon, ang pera sa bangko,
o ang mga bagay na dati nang bumubuo sa ating pagkakakilanlan? Ano ang halaga para sa isang tao na magkamit ng buong mundo ngunit mawalan ng kanyang kaluluwa? Ang tanong na ito ay biglang nakakakuha ng malalim na kahulugan. Sa huli, ang kaluluwa lamang ang nananatili, malaya mula sa mga ugnayang pangmundo at dito lalim ng pagninilay na umaabot sa halos universal na karakter. Sa puso, lahat tayo ay may pakiramdam na mayroong higit pa sa material, isang bagay na lumalampas sa pisikal. Ito ay isang pangkaraniwang pagdama, bagaman madalas natin itong napapabayaan sa ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ang kamatayan ay humaharap sa atin sa realidad na ito sa hindi may iwasang paraan. Sa sandaling iyon, napagtatanto natin na ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa ating mga pag-aari, kundi sa kung ano tayo, sa kung ano ang nasa ating mga puso at kaluluwa. Ang pagtalikod sa material ay hindi isang parusa, kundi isang regalo. Pinapayagan tayo nito na lumampas ng walang mga pabigat, walang mga bigat na humihila sa atin sa dilim. Inihahanda nito tayo para sa pagtatagpo sa walang hanggan sa banal. Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ang tanga at kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay sumisira at nagnanakaw. Ngunit mag-ipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Sa sandali ng kamatayan, nagiging malinaw ang payong ito. Ito ay saka lamang nagliliwanag ng mas maliwanag, at ang kaluluwa na pinalaya mula sa mga ugnayan ay umaakyat patungo sa walang hanggan. Ito ang huling aktong paglaya sa dulo ng landas. Sa huli, ang tanging mahalaga lamang ang nananatili. Ang mga aspetong material ay naglalaho at ang kaluluwa ay handa na para sa kanyang transcendental na paglalakbay. Ipinapaalala sa atin ng katotohanan ito na ang tunay na mahalaga sa buhay ay hindi ang ating naipon, kundi kung sino tayo, ang pagmamahal na ating ibinahagi at ang kapayapaan na ating pinapalago sa loob natin. Dahil ito ang tunay na kayamanan na makakasama natin sa ating pag-alis. Ngayon, ipagpatuloy natin sa ikatlong aspeto na nararanasan ng mga tao kapag namamatay. Ang ikatlong penomenon na madalas iulat ng mga dumaraan sa kamatayan ay ang pagkakita sa kanilang sariling katawan mula sa itaas. Kapag namamatay, maraming individual ang nakakaranas kung paano ang kanilang kamalayan ay umangat at nagmamasid mula sa mas mataas na pananaw. Nakikita nila ang kanilang walang buhay na katawan at ang mga mahal sa buhay na nagtipon-tipon sa paligid, umiiyak at nagpapahayag ng kanilang dalamhati. Sa sandaling iyon, nakikita nila ang lahat, nakakarinig at nakakaramdam ng matindi. Minsan, nagagawa pa nilang magpaalam ng emosyonal sa kanilang mga mahal sa buhay. Isipin na ang buhay, sa lahat ng sakit at kagandahan nito, ay umaabot sa rurok nito. Sa mga huling sandali, ang mahal sa buhay ay nagbubuga ng kanilang huling hininga at ang sumusunod ay hindi mailarawan. Bigla, bagamat wala na sa kanilang katawan, hindi pa rin sila tuluyang nawala. Natagpuan nila ang kanilang sarili na lumulutang, nasa hangganan sa pagitan ng mundong ibabaw at walang hanggan. Mula sa perspektibong ito sa itaas, nasasaksihan nila ang lahat, ang kanilang walang buhay na katawan na napapaligiran ng mga mukhang puno ng dalamhati, mga luha at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sila ay nasa ibang espasyo, isang lugar kung saan pinagmamasdan nila ang lahat ng nangyayari tulad ng isang manonood ng kanilang sariling pag-alis. Ang sandaling ito ay isa sa pinakamakabuluhan at nakakaantig na maaaring maranasan ng isang tao matapos tawirin ang hangganan ng kamatayan, sapagkat ang katawan na walang espiritu ay wala ng buhay. Ngayon, palaya mula sa katawan na nagsilbing kanilang tahanan sa loob ng maraming taon, ang iyong mahal sa buhay ay naging dalisay na espiritu. Mula sa mataas na perspektibo,
Napapansin nila ang lahat ng may hindi pa nararanasang kaliwanagan. Nakikita nila ang kanilang mga mahal sa buhay, nadarama ang kanilang sakit, naririnig ang kanilang mga iyak at ibinabahagi ang kanilang paghihirap na para bang ito ay sarili nila. Ito ay isang sandali na kasing sakit gaya ng pagiging transcendental. Makiisa sa mga nagluluksa ay perpektong sumasalamin sa sandaling ito, saksi sa malawak na pagmamahal na bumabalot sa kanila, isang pag-ibig na napakalalim na ang mga luha ay tila ulan. Napagtanto nila kung gaano sila kahalaga sa kanilang mga mahal sa buhay at kung paano ang kanilang pagkawala ay nag-iwan ng hindi mapapalitang kawalan. Ngunit may higit pa. Mula sa kanilang pribilehiyadong posisyon, nakakapag-alok sila ng huling paalam. Bagamat walang salita na ipapahayag ang kanilang mensahe sa isang espiritual na wika, isang wika ng kaluluwa na lumalampas sa tao. Ang espiritu ng iyong mahal sa buhay ay nagpapatunay sa ating mga espiritu ng lalim ng kanilang patotoo. Ito ay isang paalam na puno ng pagmamahal, pasasalamat at kapayapaan. Ito ay isang tahimik na pamamaalam na gayunpaman ay umaalingaw-ngaw sa mga puso ng mga naiwan. Sa ganitong paraan, nakikipag-ugnayan ang espiritu sa mga buhay, ibinibigay ang kanilang huling paalam at nagiiwan ng malalim na pagninilay, isang likas na katotohanan na kung minsan ay itinatago natin sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ang kamatayan ay hindi isang wakas, kundi isang transisyon, isang pagbabago. Habang pinagmamasdan ng iyong mahal sa buhay mula sa itaas, nauunawaan nila na ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng mga taon, kundi sa pagmamahal na ibinahagi sa mga ugnayang nabuo at sa epekto na iniwan nila sa mga nagluluksa ngayon sa kanila. At narinig ko ang tinig mula sa langit na nagsasabing, "Mapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon." Oo, sabi ng Espiritu, sila ay magpapahinga mula sa kanilang paggawa, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Mula sa mataas na perspektibo, ang nakikita ng iyong mahal sa buhay ay salamin ng buhay na kanilang inilakbay. Ito ay isang sandali ng personal na pagmumuni-muni, hindi ng mapanghusgang paghatol, kundi ng pagkilala sa pinakadalisay na katotohanan. Sa sandaling iyon, nagiging malinaw kung ano talaga ang mahalaga. Pag-ibig, pakikiramay, mga alaalang naiwan. Bagamat natapos na ang kanilang pisikal na presensya, ang kanilang espiritu ay nananatiling masigla, nagpapaalam ng hindi kumukupas, walang maburang marka sa mga puso ng mga nagmahal sa kanila. Ito ay panahon ng matinding damdamin, ngunit puno rin ng malalim na kapayapaan dahil sa katahimikang iyon nauunawaan ng iyong mahal sa buhay na bagamat natapos na ang kanilang buhay sa lupa, ang pag-ibig ay nagpapatuloy, hindi ito kailanman natatapos. Ito ang pinakamalalim at nakapagpapalubag na katotohanan, isang katotohanang lumalampas pa sa kamatayan. Kasunod ng pagliliwanag na ito, ang ika-4 sa mga pangitain na nararanasan ng mga tao kapag namamatay ay kinasasangkutan ng mga pagdalaw sa panaginip sa mga buhay para magpaalam. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, ang ilan ay nananatili sa mundong ito ng maikling panahon, ginagamit ang oras na ito upang bisitahin ang mga lugar o mga taong espesyal sa iba't ibang kadahilanan. Isa sa mga dahilang ito ay upang magpaalam sa mga miyembro ng pamilya na hindi makadalo sa kanilang mga huling sandali na nagbibigay sa kanila ng ginhawa at pagsasara. Kaya, iniulat ng ilan na nakita nila sa mga panaginip o kahit naramdaman ang presensya ng mga yumaong mahal sa buhay, madalas sa mga panahong malapit na rin sa kanilang sariling kamatayan. Sila ay naglalakbay bilang dalisay na enerhiya na sila ngayon nag-iiwan ng huling mensahe ng pagmamahal at pamamaalam. Sa kritikal na sandali ng ang huling hininga ay lumabas sa kanilang katawan, nagbago ang lahat para sa iyong mahal sa buhay.
pinalaya mula sa sakit at pisikal na pasanin, sila ay naging liwanag, dalisay na enerhiya. Gayunpaman, hindi agad sila humiwalay sa mundong ito. May isang makapangyarihang bagay na nagpanatili sa kanila rito, isang puwersang mas makapangyarihan pa sa kamatayan mismo, ang pag-ibig. Sa bagong at malinaw na pananaw na ito, nalaman ng iyong mahal sa buhay na iniwan na nila ang kanilang pisikal na katawan, ngunit hindi pa sila ganap na handa na iwan ang mundong ito. May mga lugar silang kailangang bisitahin at mga paalam na naghihintay. Tila isang banal na misyon ang tumawag sa kanila bago tumawid sa kabilang panig. Ang unang lugar na kanilang pinuntahan ay kung saan naroon ang kanilang kapatid na babae na hindi nandoon sa sandali ng kanilang pag-alis na nagdulot sa kanila ng malaking pag-aalala. Natagpuan nila siya na natutulog, ang mukha niya ay markado ng mga luha. Lumapit sila, yumuko sa kanya at bagaman walang salita, na ipahayag ng kanilang presensya ang lahat. Sapagkat ipag-uutos niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang bantayan ka sa lahat ng iyong mga daan. Bagaman hindi isang anghel, ang misyon nila sa sandaling iyon ay magbigay ng ginhawa at kapayapaan. Ang kanyang kapatid na babae kahit sa mga panaginip ay nakaranas ng biglaang ginhawa, isang kapayapaan na pumuno sa kanyang pagkatao at sa sandaling iyon alam niya na magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi lamang ang kanyang kapatid na babae ang nangangailangan ng paalam. May iba pa na nangangailangan din ng ganoong pagsasara kahit na hindi pa nila ito alam. Sa pinsan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, sa lumang kaibigan na lagi niyang naaalala, sa bawat isa ay iniwan niya ang bakas ng kanyang diwa, maging sa mga panaginip o sa biglaang simoy ng hangin. Bagaman hindi nila ito alam ng malay, sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa ay naintindihan nila na ang pagdalaw na ito ang kanilang pangwakas na pamamaalam. Sa kanyang huling paglalakbay, nakamit niya ang isang paghahayag na hindi niya nakita sa buhay. Ang kamatayan ay hindi marka ng katapusan, kundi isa lamang hakbang. Ang pag-ibig ay nagpapatuloy magpakailanman at tulad ng enerhiya o liwanag, ito ay kumalat sa mga lugar at mga mahal sa buhay. Nagtatanim ng isang butil ng kanyang diwa sa bawat isa. Nauunawaan niya na sa pagtawid sa kabila, ang mga kislap na iyon ay magpapatuloy na magliwanag sa mga puso ng mga iniwan niya sa mundong ito. Dumating ang sandali para sa iyong mahal sa buhay na magpaalam, magbigay ng ginhawa at tapusin ang bawat yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos ay naramdaman nila ang tawag ng kawalang hanggan, isang malalim na katahimikan na nag-aanyaya sa kanila na magpahinga. Sa isang huling sulyap, sumuko sila sa walang hanggang pahinga na may kamalayan na natupad nila ang kanilang layunin. At papahirin ng Diyos ang bawat luha mula sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni kalungkutan, ni pag-iyak. Walang sakit na mararanasan pa, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ang iyong mahal sa buhay ay naghalo sa liwanag, ngunit ang kanilang diwa, ang kanilang pagmamahal, at ang mga bakas na kanilang iniwan ay mananatili sa mundong ito, sa mga puso ng mga taong kanilang naapektuhan magpakailanman. 5 punto, nakikita nila ang kanilang sariling buhay bilang isang pelikula. Sa huling yugtong ito, tinitingnan nila ang kanilang pag-iral na para bang ito ay isang pelikula. Maging ang mga sandaling puno ng kasiyahan o kahirapan, nais nilang suriin kung lubos ba nilang niyakap ang kanilang buhay at nakatagpo ng kaligayahan. Ipinapakita ito sa kanila upang muling maranasan ang mga di malilimutang sandali at tunay na maunawaan kung paano ang kanilang buhay sa mundo. Ang iyong mahal sa buhay ay tumawid sa hangganan, ang hangganang naghihiwalay sa buhay mula sa kawalang hanggan. Subalit,
Sa halip na matunaw sa kawalan, sila ngayon ay naninirahan sa ibang dimensyon, kung saan hindi gumagana ang oras sa parehong paraan at kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo sa isang tuloy-tuloy na pagkakasunod-sunod ng mga alaala. Sa yugtong ito, nagaganap ang isang malalim na paghahayag. Ang buhay ng iyong mahal sa buhay ay bumubukas sa kanilang harapan na para bang ito ay isang pelikula na nagpapakita ng sunod-sunod na mga imahe, tunog at emosyon. Bawat sandali mula sa kanilang mga araw ng pagkabata hanggang sa kanilang huling sandali ay ipinapakita ng may malaking kalinawan. Sa espasyong ito, walang lugar para sa mga kasinungalingan o ilusyon. Ipinapakita ang lahat ng eksakto sa kung ano ito dahil walang anumang nakatago na hindi mabubunyag ni hindi mananatiling hindi natutuklasan. Ito ang katotohanang ibinunyag ang buong buod ng isang buhay na ipinapakita sa kabuuan nito. Pinagmamasdan ng iyong mahal sa buhay ang masasayang sandali, ang mga araw na puno ng tawanan na umalingaw-ngaw sa mga silid at kung saan ang pag-ibig ay tila walang katapusan. Gayunpaman, pinagninilayan din nila ang mga mahihirap na panahon, ang mga pagkakamali, ang mga desisyong nagawa ng padalus-dalus at ang mga salitang nais sana nilang hindi nila nasabi. Sapagkat kailangan nating lahat na humarap sa luklukan ng paghuhukom ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng nararapat sa Kanya para sa mga bagay na ginawa habang nasa katawan, mabuti man o masama. Ang sandaling ito ay hindi kumakatawan sa isang parusang paghuhukom, kundi sa halip ay isang pagninilay-nilay, isang pagkakataon na tunay na maunawaan ang buhay na ipinamuhay ng iyong mahal sa buhay. Tinatanong nila kung sila ba ay naging masaya, kung sinikap nilang sulitin ang bawat araw, kung sapat ba ang kanilang pagmamahal at kung nabuhay ba sila ng may malinaw na layunin. Ito ay isang pribadong pagninilay na tumatagos sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, sapagkat sa huli ang mahalaga ay hindi lamang kung ano ang nagawa, kundi kung paano ito ipinamuhay. Ituro mo sa amin na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magtamo ng puso ng karunungan. Ngayon, sa pagitan ng mga mundo, hinahanap nila ang karunungang nagmumula sa pagkakaroon ng isang ganap na buhay. Sa gitna ng pagninilay na ito, nakarating ang iyong mahal sa buhay sa isang mahalagang pag-unawa. Bagaman ang kanilang buhay ay hindi perpekto, ito ay puno ng mga sandaling tumukoy sa kanilang tunay na diwa, tawanan, luha, mga tagumpay at mga kabiguan. Ang lahat ay may layunin at kahulugan na marahil ay hindi malinaw sa panahon ng kanilang buhay, ngunit ngayon ay nahayag ng may kabuuang kalinawan. Sa huling yugtong ito, ang iyong mahal sa buhay ay hindi pinabayaan. Sila ay sinasamahan ng isang makalangit na presensya na gumagabay sa kanila sa malalim na pagninilay-nilay na ito. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang sabi ng Panginoon. Mula sa simula hanggang sa katapusan, naroroon ang Diyos sa bawat hakbang. Ngayon ay ipinapakita sa kanila ang tunay na diwa ng kanilang buhay. Habang natatapos ang siklong ito, natuklasan ng iyong mahal sa buhay na ang kaligayahan ay hindi isang destinasyong marating, kundi ang paglalakbay mismo, na ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa material, kundi sa mga sandaling ibinahagi, sa mga gawa ng pag-ibig at sa paghahangad ng panloob na katahimikan. Sa bagong pag-unawang ito, nakamit nila ang kapanatagan, handa nang magpatuloy sa kawalang hanggan, na may kamalayan na ang kanilang buhay sa kabila ng mga imperpeksyon ay ipinamuhay sa pinakamataas na antas. Sa huling pagbunyag na ito, nagpaalam sila sa mundong ito na puno ng kasiyahan. Alam na ang bawat hamong hinarap ay sulit. Nakipaglaban ako ng mabuting laban, natapos ko ang karera at pinanatili ko ang pananampalataya.
At ngayon, may magaang na puso at mapayapang kaluluwa. Ang iyong mahal sa buhay ay lumalapit sa liwanag na naghihintay sa kanila. Bilang 6, nakita nila ang matinding liwanag. Ang mga taong nakaranas ng malapitang pagtatagpo sa kamatayan ay madalas mag-ulat na nakakita sila ng maliwanag na liwanag, nakadama ng malalim na kapayapaan, o nasilayan ang isang idilikong lugar, isang paraiso na hindi nila nais iwanan. Subalit kailangan nilang bumalik dahil hindi pa ito ang kanilang oras. Subalit para sa mga dumating na ang oras, ang liwanag na ito ang kumakatawan sa kanilang huling destinasyon, ang lugar na kanilang patutunguhan at kung saan sila mananahan. Sa dakilang lugar na binabanggit ng mga Kristiyanong kasulatan na abot ng iyong mahal sa buhay, ang mahalagang yugtong ito na haharapin nating lahat. Ang sandaling ang buhay sa lupa ay naglalaho at ang kawalang hanggan ay bumubukas sa atin bilang malawak na abot tanaw. Walang takot, tanging matinding katahimikan lamang ang yumakap sa kanilang pag-iral. Bigla nadama nila ito, isang liwanag. Hindi pangkaraniwang liwanag, ito ay maliwanag ng husto, mainit at nakabalot. Tila bawat bahagi ng kanilang kaluluwa ay naaakit dito, hinila ng isang puwersang mas matindi kaysa sa anumang kanilang naranasan sa buhay. Habang sila'y lumalapit, ang liwanag ay nagbunyag ng isang lugar ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Isang paraiso, isang kanlungan ng kapayapaan kung saan tumigil ang oras, kung saan ang sakit at pagdurusa ay naging simpleng alingawngaw ng nakaraan. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa iyo na ako'y maghahanda ng lugar para sa iyo? Ito ang espasyong inihanda para sa kanila, ang huling destinasyon kung saan sila makakatagpo ng walang hanggang pahinga. Naranasan ng iyong mahal sa buhay ang malalim na kapayapaan, isang kapayapaang hindi pa nila naranasan dati sa mundo. Walang pagmamadali, walang pag-apura. Ang nakaraan, kasama ang lahat ng hamon at sakit, ay naglaho, pinalitan ng kapanatagan na lubos na yumakap sa kanila. Para sa marami na nakaranas ng malapit sa kamatayan na karanasan, ang liwanag at lugar na ito ay kumakatawan lamang sa isang sandaling sulyap, isang pagtatagpo bago bumalik sa buhay. Ngunit para sa iyong mahal sa buhay, walang pagbabalik. Ito ang kanilang sandali, ang katapusan ng kanilang paglalakbay sa lupa at ang simula ng walang hanggang buhay sa paraisong binabanggit ng mga Kristiyanong kasulatan. Ang pagkakita ng liwanag sa kamatayan ay ipinaliwanag bilang pakikipagtagpo sa Diyos, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos o ang pagpasok sa kanyang kaharian. Ang liwanag na ito ay sumisimbolo sa gabay at banal na pagmamahal na nagdadala sa kaluluwa patungo sa walang hanggang buhay. Bagamat hindi tuwirang inilalarawan ng Biblia ang karanasan ng liwanag sa sandali ng kamatayan, nag-aalok ito ng iba't ibang talata na makakatulong upang maunawaan ang konseptong ito sa konteksto ng pananampalataya. Sa mga kasulatan, ang Diyos ay inilarawan bilang isang liwanag na sumisimbolo sa kanyang kabanalan, kadalisayan at karilagan. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, ito ay sinabi, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ang liwanag na ito ay nagsisilbing simbolo ng katotohanan at walang hanggang buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga naglalagak ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang pagkakaroon ng liwanag sa mga huling sandali ng buhay ay ipinaliwanag ng mga Kristiyano bilang paglapit sa kanilang lumikha na inilarawan bilang dalisay at makinang na liwanag. Si Jesus Christ ay nagdeklara rin sa kanyang sarili bilang ang liwanag ng mundo sa Juan 8 na nagsasabing, "Ako ang liwanag ng mundo. Ang sinumang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay." Binibigyang diin ng talatang ito
na ang mga sumunod kay Kristo ay hindi matatagpuan sa kadiliman sa oras ng kamatayan, ngunit gagabayan ng liwanag patungo sa isang walang hanggang pag-iral. Ang pagpapakita ng liwanag sa kamatayan ay nakikita bilang banal na pangako na pangunahan ng mga tapat sa makalangit na kaharian. Ang aklat ng Apokalipsis ay naglalarawan sa bagong Jerusalem sa paraang hindi nangangailangan ng araw o buwan dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ang nag-iilaw dito at ang kordero ang ilawan nito. Ang apokaliptikong pangitain na ito ay nagpapatibay sa ideya na ang mga nakakaranas ng mga sandaling malapit sa kamatayan ay dinadala ng liwanag patungo sa kawalang hanggan. Sa mahalagang sandaling iyon, ang liwanag na bumabalot sa lahat ay mainit at maliwanag, isang tanda na tinatawag ng Diyos ang kanyang minamahal sa tahanan. Ang liwanag na nakikita ng mga malapit ng mamatay ay nagpapahiwatig ng karingalan ng Diyos, nag-aalok ng mainit na pagtanggap sa kanyang banal na presensya sa langit. Habang lumalapit ang iyong mahal sa buhay sa liwanag na iyon, nagiging mas malinaw ang lahat. Naunawaan nila na ang buhay sa lupa ay isa lamang paunang yugto, isang panimula sa pag-abot sa walang hanggang destinasyon, sapagkat sino mang magtangkang iligtas ang kanyang buhay ay mawawala ito. Ngunit sino mang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas ito. Dito, sa tahimik na sulok na ito, napagtanto nila na ang tunay na kahulugan ng pag-iral ay nakasalalay sa paghahanda para sa tiyak na sandaling ito upang marating ang kanlungan kung saan ang kaluluwa ay mananatili magpakailanman. Kaya, sa huling sulyap sa mundong kanilang iniwan, lubusan ng lumubog ang iyong mahal sa buhay sa liwanag. Walang kalungkutan o masakit na pamamaalam, tanging malalim na pakiramdam ng pagkakatupad sa kanilang misyon. Sa tiyak na sandaling iyon, nakilala ng iyong mahal sa buhay na sila ay nasa eksaktong lugar na kailangan nilang naroon, sa lugar kung saan sila mananatili sa kapayapaan at pagkakaisa magpakailanman. Sa ikapitong lugar na ito, natutuklasan ng ating mga mahal sa buhay ang mahahalagang revelasyon tungkol sa kanilang pagkatao at layunin. Napagtanto nila na ang lahat ng kanilang naranasan ay para sa kanilang espiritual na pag-unlad na walang nangyari sa pamamagitan ng pagkakataon at na ang bawat hakbang ay isang pansariling pagpili. Sa pag-abot sa puntong ito, nadarama nila na ang kanilang paglalakbay ay naging mabunga dahil ang kanilang espiritual na paglago ay naging makabuluhan. Ang iyong mahal sa buhay ay tumawid na sa hangganan ng kamatayan at ngayon ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang espasyo kung saan ang oras at espasyo ay nag-iisa sa dalisay na kamalayan. Wala ng sakit o pagkalito, kundi isang nakakasilaw na kalinawan na nagbubunyag ng malalim na katotohanan tungkol sa kanilang nakaraang buhay. Sa estado ng pagiging ito, nagsisimula silang maunawaan ang isang bagay na hindi nila kailanman malinaw na napansin dati. Lahat, absolutong lahat, ay may layunin. Habang naglalayag ang kanilang kamalayan sa bagong eroplanong ito ng pag-iral, isang nakakagulat na revelasyon ang nagbubukas. Ang bawat sandali ng kanilang buhay, mula sa pinakapangkaraniwan hanggang sa pinakamahalaga, ay bahagi ng isang komplikadong disenyo. Walang naging sapalaran, lahat ay may kanya-kanyang sandali at ang bawat nais na bagay sa ilalim ng langit ay may kanyang panahon. Ngayon, naunawaan nila na ang bawat sandali ng kaligayahan at bawat pagsubok, bawat pagpili na kanilang ginawa ay mga bahagi ng mas malaking disenyo, isa na kanilang pinili bago pa man sila dumating sa mundo. Napagtanto ng iyong mahal sa buhay na ang kanilang buhay ay hindi lamang paglipas ng mga araw, kundi isang landas patungo sa kanilang espiritual na pag-unlad. Ang lahat ng mga balakid na kanilang hinarap at mga hamong kanilang nalampasan ay hindi mga parusa o masamang kapalaran,
kundi mahahalagang aralin at mga pagkakataon upang palakasin ang kanilang kaluluwa tulad ng isang brilyante na nabuo sa ilalim ng presyon. Siya na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay magpapatuloy nito hanggang sa katapusan, hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Ngayon, naunawaan nila na ang gawain na ito ay ang kanilang espiritual na paglago at ang bawat pangyayari sa kanilang buhay ay nag-ambag sa pagperpekto ng kanilang espiritu. Ang tindi ng revelasyong ito ay napakalaki, isang sandali ng malalim na pagsasalamin kung saan nadarama nila ang bigat ng lahat ng kanilang mga desisyon at karanasan. Ang kanilang buhay ay naging mabunga at natupad ang layunin kung bakit sila dumating sa mundong ito at ngayon, nang may nakakasilaw na kalinawan, lubos nila itong nauunawaan. Oo, ang kanilang buhay ay naging matagumpay, hindi ayon sa mga pamantayang panlupa, kundi sa mga tuntunin ng kaluluwa. Ang kanilang espiritu ay lumago, umunlad at natutunan ang mga araling kinakailangan para sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, ang pagkaunawang ito ay nagdudulot din ng malalim na pagninilay. Napagtanto nila na sa buhay, madalas tayong nadadala sa mga mababaw at agarang bagay, nakakalimutang tayo ay narito para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa basta lang umiral. Huwag kayong umayon sa huwaran ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng iyong mahal sa buhay na ang tunay na pagbabago ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga ari-arian o paghahanap ng pagkilala, kundi sa pagpapalago ng espiritu, pagmamahal, pagpapatawad at pag-aaral. Sa bawat revelasyon, napupuno sila ng kapayapaan, nawawala ang mga pagdududa at pagsisisi, at tanging malalim na pagkaunawa na ang lahat ng naranasan ay may layunin. Ang bawat luha na pumatak, bawat ngiti, bawat kilos ng pagmamahal, at bawat pagkakamali ay mahahalagang bahagi ng palaisipan na ngayon ay nakikita nilang kumpleto na. At nauunawaan natin na sa mga nagmamahal sa Diyos, ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan. Sa bingit ng kamatayan, ang pahayag na ito ay kumikinang ng may higit na kalinawan. Ang lahat, kahit na ang mga tila walang saysay, ay nag-ambag sa kanilang kapakanan at espiritual na paglago. Kaya, sandatahan ng bagong pagkaunawang ito, nararamdaman ng iyong mahal sa buhay na handa na silang magpatuloy sa kanilang landas. Natupad nila ang kanilang layunin sa mundo. Natutunan ang kinakailangang mga aralin at ngayon ay handa na silang harapin ang susunod na darating. Alam nila na ang kanilang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito dahil ang ebolusyon ng kaluluwa ay nagpapatuloy lampas sa buhay sa lupa at tinatanggap nila ito ng may kapayapaan ng isang taong ibinigay ang lahat ng kanilang sarili, ng isang taong nabuhay ng mayamang kahulugan sa buhay. Sa huling sandaling ito ng kaliwanagan, nagpaalam sila ng may pagmamahal, iniwan ng isang pamana ng kaalaman at personal na pag-unlad. Ang kanilang paglalakbay sa mundo ay natapos na, ngunit ang kanilang espiritu ay patuloy na umuusad, puno ng kapayapaan, karunungan at katiyakan na ang lahat ay nangyari ayon sa dapat. Bilang 8, habang sila'y tumatawid patungo sa kawalang hanggan at lumalapit sa liwanag, nagsisimula silang makakita ng iba pang mga figura. Ito ang mga mahal sa buhay na nauna sa kanila, naghihintay na may bukas na mga bisig. Mapalad ang mga tinawag sa hapunan ng kasal ng kordero. Sa espasyong ito na lampas sa nakikita ng mga mortal na mata, nagtitipon ang mga kaluluwa sa isang muling pagsasama na puno ng kagalakan. Wala ng sakit o pagdurusa, tanging ang diwa ng pag-ibig na lumalampas sa kamatayan. Ngunit ang kanilang nasasaksihan ay hindi lamang isang muling pagsasama.
habang sila'y nagpapatuloy sa kanilang landas, ang kapaligiran ay nagbabagong anyo sa isang tanawing kahanga-hanga at maganda. Bagaman lubos na naiiba sa anumang nakita sa lupa, ito ay tila kakaibang pamilyar. Isipin ang isang paraiso na nagiging katotohanan sa harap ng kanilang mga mata. Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay, at ako ay magiging kanyang Diyos, at siya ay magiging aking anak. Ang ipinangakong lugar na ito, isang walang hanggang tahanan kung saan natutupad ang lahat ng pangako, ang tagpuan ng isang bagong langit at isang bagong lupa, malaya sa dungis at katiwalian ng lumang mundo. Ang mga kulay ay kumikinang ng mas matindi, ang hangin ay mas malinis, at bawat hakbang ay humahantong sa isang espasyo kung saan naghahari ang kasakdalan at kadalisayan. Nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Habang sila'y sumusulong sa kahariang ito, natutuklasan ng iyong mahal sa buhay ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, ang mga kalye nito ay yari sa dalisay na ginto, kasing linaw ng kristal. Dito ay walang gabi, sapagkat ang liwanag ng Diyos ay nag-iilaw sa bawat sulok. Ang mga pader ay pinalamutian ng bawat uri ng mahalagang bato, at ang mga pintuan na yari sa malalaking perlas ay laging bukas upang tanggapin ang mga tinubos. Habang naglalakad sa mga maluwalhating kalyeng ito, napagtanto ng iyong mahal sa buhay na hindi sila nag-iisa. Napapalibutan sila ng mga anghel, mga nilalang na walang kapantay ang kagandahan at kadalisayan, na sinasamahan sila ng mga malalambing na himig. At narinig ko ang tinig ng maraming anghel sa palibot ng trono, ng mga nilalang na buhay at ng mga matatanda. Sila ay libo-libo at libo-libo. Ang mga anghel na ito ang nagdadala sa kanila patungo sa trono ng Diyos, kung saan ang paglalakbay ay umabot sa rurok nito sa isang pangitain ng kadakilaan at banal na kapangyarihan. Sa huli, natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap ng trono at nakita ang Diyos, napapalibutan ng liwanag na napakaliwanag na hindi ito maaaring direktang tingnan, ngunit ang presensya nito ay tumatagos sa bawat bahagi ng kanilang pagkatao. Nasaksihan ko ang nakaupo sa trono. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa ningning ng haspe at kornalina, at isang bahaghari na tila inukit mula sa esmeralda ay bumabalot sa trono. Sa harap niya, isang dagat na kasing linaw ng kristal ang sumasalamin sa dalisay na diwa ng banal. Halina't tuklasin ng Diyos. Sa sandaling iyon, kinikilala ng kaluluwa ang muling pagkabuhay nito, nadarama ang pagiging kumpleto at kumikinang, na kumpleto ng iyong mahal sa buhay ang kanilang paglalakbay sa mundo, at sa huling tibok ng kanilang puso, ang pamilyar ay unti-unting lumabo sa isang bulong. Bigla, natagpuan nila ang kanilang sarili sa ibang kaharian, isang lugar kung saan ang oras ay tumitigil at kapayapaan ang yumayakap sa kanila. Nawala na ang sakit at takot, pinalitan ng kapanatagan na bumabalot sa bawat bahagi ng kanilang pag-iral. Sa sandaling iyon, nadama nila ang isang presensya na laging kasama nila, bagamat marahil hindi nila ito kailanman nadama ng ganito katindi. Nakakalula ang karanasan, isang hindi maipaliwanag na puwersa na bumabalot sa kanila, at pinupuno sila ng pagmamahal na dalisay at perpekto na hindi maipaliwanag. Ngayon, nakikita natin ang malabong refleksyon sa salamin, ngunit kalaunan makikita natin ng harapan. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ng iyong mahal sa buhay ang dati nilang hinala lamang, ang presensya ng Diyos. Ang bumubukas sa kanilang harapan ay lumalampas sa anumang karanasan sa lupa. Isang nakasisilaw na liwanag, mas maliwanag pa sa araw, ay nagpapakita sa kanilang mga mata.
Ngunit ang liwanag na ito ay hindi nakakabulag, kundi nagpapakita at sa gitna nito, pinagninilayan ng iyong mahal sa buhay ang Diyos. Hindi bilang isang malayo o hindi maabot na nilalang, kundi bilang dalisay na esensya ng lahat ng mabuti at totoo. Sa liwanag na iyon, nakikita nila ang kanilang sarili, hindi lamang bilang mga nilalang na may hangganan, kundi bilang bahagi ng walang hanggang disenyo ng Diyos. Ito ay isang sandali ng ganap na pagbubunyag, kung saan ang anumang pagdududa o takot ay natutunaw sa banal na presensya. Naranasan ng iyong mahal sa buhay ang isang kapayapaan na napakalawak na walang katulad sa anumang naranasan sa lupa. Naranasan nila ang ganap na kasiyahan at walang hanggang kagalakan. May mga walang hanggang kaligayahan sa kanilang tabi. Sa banal na muling pagsasamang ito, walang paghatol o pagpuna, tanging yakap ng ganap na pagmamahal na bumabalot sa kanila tulad ng mainit na kumot. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, mayroon ding pagtataka at paggalang sapagkat ang pagmumuni-muni sa Diyos ay hindi lamang pagtingin sa liwanag o pagdamdam ng presensya. Ito ay ganap na pag-unawa sa unang pagkakataon kung sino ang Diyos at ano ang ibig sabihin na maging bahagi ng kanyang paglikha. Sa revelasyong ito naunawaan ng iyong mahal sa buhay na ang Diyos ay hindi lamang ang tagalikha kundi ang pinagmulan at huling destinasyon ng lahat ng umiiral. Sa pagtatagpong ito, nadama nila na alam ng Diyos ang bawat sandali ng kanilang buhay at ang bawat hakbang na ginawa ay nagdala sa kanila sa sandaling ito ng paghahayag. Bago pa man ang isang salita ay lumabas sa aking dila, ikaw, Panginoon, ay lubos na nakakaalam nito. Ang pananaw na ito ay isang epipanya na pinupuno sila ng pasasalamat at pagkamangha. Ang bigat ng buhay, kasama ang lahat ng mga kasiyahan at kalungkutan ay naglalaho sa harap ng kalinawang ito ng pag-unawa. Sa banal na pagtatagpong ito, nagaganap ang isang pagsasanib ng mga kaluluwa, isang sandali kung saan ang iyong mahal sa buhay ay hindi na nakakaramdam ng pagkakalayo sa Diyos, ngunit lubos na nag-iisa sa Kanya. Ito ay isang pagbabalik sa pinagmulan, isang muling pagsasama sa pinagmulan ng lahat ng pagmamahal at buhay, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay, gumagalaw at mayroong ating pagkatao. Sa mahalagang sandaling ito, hindi lamang nakikita ng iyong mahal sa buhay ang Diyos, kundi nakikilala siya sa paraang lumalampas sa anumang kaalaman sa lupa. Ang pagtatagpong ito sa Diyos ay nagmamarka ng rurok ng kanilang pag-iral, ang wakas ng kanilang makalupang paglalakbay at ang simula ng kanilang kawalang hanggan sa presensya ng banal. Sa revelasyong ito, sa bagong pagkaunawang ito, lubos na sumuko ang iyong mahal sa buhay, na alam na sila ay nasa mga bisig ng walang hanggang pagmamahal sa presensya ng Diyos na nakakakilala at nagmamahal sa kanila bago pa man nagkaroon ng panahon. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa pagbalot sa iyong mahal sa buhay ng di maipaliwanag na kapayapaan, nilulubog nila ang kanilang sarili sa walang hanggang liwanag ng Diyos. Sa wakas ay natagpuan ang kanilang tunay na tahanan. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa suporta na ibinigay mo mula sa aming simula sa paglikha ng audiovisual na nilalaman. Pagpalain ka at ang iyong mga mahal sa buhay. Ngayon, ipinakikilala namin ang siyam na karaniwang karanasan sa kamatayan. Una, ang pagtatagpo sa mga yumaong mahal sa buhay. Ikalawa, ang paghihiwalay sa mga material na ari-arian. Ikatlo, ang pagtanaw sa sariling katawan mula sa panlabas na perspektibo. Ikaapat, ang pagbisita sa mga buhay pa sa pamamagitan ng mga panaginip upang magpaalam. Ikalima, ang muling pagdanas ng kanilang buhay na parabang isang pelikula. Ika-anim, ang pagtatagpo sa maliwanag na liwanag. Ikapito,
ang pagtuklas sa kahulugan ng kanilang buhay, 8 ang pagsilip sa kabila, at 9 ang pagkilala sa Diyos. Kung ikaw ay interesadong malaman kung ano ang nararamdaman ng mga tao bago sila mamatay, huwag mong palampasin ang aming susunod na video kung paano makipag-ugnayan sa iyong guardian angel. Mahalaga ang paksang ito, gaya ng binanggit ni Father Pio. Ang iyong guardian angel ay hindi lamang makakatulong sa pag-uusap sa iyong mga mahal sa buhay na wala na sa atin, kundi magbibigay rin ng aliw at gabay para makausad ka pagkatapos ng isang pagkawala. Maraming patotoo ang sumusuporta sa tulong na natanggap mula sa kanilang mga guardian angel sa mga mahihirap na panahon. Alamin pa ang tungkol sa nakatagong kapangyarihan ng epektibong pakikipag-ugnayan sa ating guardian angel sa susunod na video na inspirasyon ng mga transcendent na figura tulad ni Father Pio. Kita-kits sa susunod na video.